ay mabuti, matapat at dakila. And ngayon po, di ba tayo po ngayon ay nasa ano na po tayo, November 10 na. Ayan, November 10. Yan, tayo ay nasa second Sunday na po ng month of November. Ayan, onti na lang magpapasko na mga kapatid. Praise the Lord. Di ba? We will celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, yung kanyang sacrifice, yung kanyang dakilang pag-ibig. Yan, na ipinarana sa atin sa pamamagitan ng kanyang sacrifice, ng kanyang buhay. Ayan. But before that, yan, bago tayo magtungo doon, diba, atin pong inaaral, diba, at atin pong dinidevelop, ayan, atin pong inaangat, yan, ang atin pong antas pagdating sa honoring. Ayan, dahil ang atin pong theme for this month is Full Blast Honoring. Diba? We want to have that heart that honors God. Yan ang nais natin, na hindi lang tayo, pagdating ng December, di ba, we will not just celebrate Christmas, magkakainan, ganyan, di ba, magrarapol, hindi lang tayo ganon, di ba, pero meron tayong puso na talagang we celebrate Christmas because we honor God, we honor our Lord Jesus Christ. Amen? Yan. Kaya dapat tayo, diba, itong month ng November na ito, diba, talagang ibuksan natin ang ating puso, yan, buksan natin ang ating isip, diba, handa tayo na matuto, handa tayo na magpatama, handa tayo magpaayos sa ating Diyos. Ayan. Sabihan mo nga yung iyong katabi, full blast, honoring kapatid. Ayan. So last week po, ako po ay nag-preach, ayan, nung umaga po dito sa main, si Bishop Ton. Ayan, tas ako po sa hapon. Ayan, so ngayon po, hindi po natin kasama si Bishop Ton, ayan, dahil siya po ay nasa Isabela po ngayon. Ayan, praise the Lord sa kanyang buhay at kasama niya po si Bishop Ted. Ayan, sila po ay nasa Isabela. Ayan, and kasama natin ngayon, of course, our Rev Maricel. Ayan, ang ating napakagandang reverend. Ayan, so praise the Lord. Ayan, and sobrang nagagalak po ako na magkaroon ng opportunity na makapag-speak po yan, dito sa atin ngayong umaga na ito. So last Sunday, na-share ko nga dun sa afternoon service natin. Nung nagpunta po ako ng Japan, iba, isa talaga na, and then actually kahit hindi ka pa nakakapunta ng Japan, I believe may idea na tayo, 'di ba? Kung paano sila mag-honor. Parang laging trending nga sa TikTok, lagi ko nakikita, 'di ba? Mga Japanese, ganito sila, ganyan sila. 'Di ba? And very true talaga, 'di ba? Na-share ko nga, 'di ba, yung mga ancestors nila, grabe yung pag-honor nila kahit na wala na yun, wala na yung mga ancestors nila, 'di ba? Pero anong ginagawa nila? They still honor them, 'di ba? Sa bahay nila, meron silang mga parang isang area sa house nila na may mga frames ng mga ninuno nila, ganyan. Or meron naman isang bahay nga na napuntahan ko, na-share ko nung Sunday, death certificate, yan, ng kanilang ninuno. Kasi very proud sila at ino-honor nila yung sacrifice na ginawa ng ancestor nila, na nakipaglaban daw yun sa digmaan. Ayan, namatay siya sa digmaan. Kaya talagang nakapaskil sa kanilang tahanan. Ayan, mga death certificate, mga ganon. Diba? At isa rin na napansin ko pa na when it comes to their honoring is, alam nyo po, di ba dito sa Philippines, kapag kunwari may pila, ganyan, palaging pinapauna yung mga kababaihan, 'di ba? Kasi gentleman daw, 'di ba? Ladies first, 'di ba? Pero alam niyo po ba sa Japan, hindi po ganoon. Kunwari, kami po kakain, 'di ba? Meron din sa Tokyo kasi pagkakain buffet. 'Di ba? So mapipila. Kami mga babae, hindi kami pwedeng pumila agad-agad. Dapat mauuna ang mga lalaki. Ganun. Hindi naman sa hindi sila gentleman, di ba? Pero sa kanila kasi ang culture nila, ino-honor nila yung authority na meron yung mga kalalakihan. Kaya sa kanila, dapat kami, kahit nandun na kami sa dining area, walang pwedeng pumila. Hihintayin pa namin na bumaba yung mga lalaki. Kung nasa second floor, nasa third floor, dapat makababa muna sila, makapila sila. And then pag nakapila na sila, tsaka kami pipila. Ganun po. Even kapag sa mga dining, diba? Kapag kakain, kasi nung nagstay naman ako sa Yamagata,
ano naman yon, medyo intimate. Meron lang kaming dining table, ganyan. Kasi onti lang kami doon. Doon naman, hindi ka pwedeng sumubo. Ganyan. Hanggat yung pastor namin, yung head pastor doon, hanggat hindi siya kumakain. So nakaupo ka lang, hanggat hindi siya sumusubo, hanggat hindi siya nagsisimulang kumain, hindi ka pwedeng magsimulang kumain. Ganon. Ganon kasi, ino-honor yung authority na meron sila. Diba? Ino-honor kung yung ano nila na mas mataas sila. Ganon. Ganon sila, ganon yung kanilang culture doon sa Japan. So sa family, sa mga tahanan, hanggat hindi kumakain, kahit for example, sa isang family, hanggat hindi kumakain yung pinakamatanda. Yan. Pwedeng, kunwari, yung lola, pinakamatandang lola, kahit babae. Ganyan. Hanggat hindi siya kumakain, walang pwedeng sumubo. Ganon. Kung sino yung may pinakamataas na authority sa lugar na yon, hanggat di siya nagsisimula, hindi pwedeng magsimula ang lahat. Diba? Ganon yung kanilang honoring. Diba? Talagang they rine-recognize nila, inuuna nila kung sino yung may highest authority doon sa paligid na iyon, diba? And ganun din, diba? Nung last week na pag-aralan natin, tinuro sa atin ni Bishop Anthony nga, diba? When it comes to our honoring to God, diba? We honor God. Bakit? Kasi of who He is and what He has done for us. Tama? Diba? Dahil sa kanyang kung sino siya ang Diyos, kaya natin siya i-honor. Diba? Siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Diba? At dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Diba? The sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ. The salvation that we have. Diba? The victory that we have sa pamamagitan niya. Kaya nga yung title ng ating topic last Sunday is Honor the Honorable. Diba? Karapat dapat ang ating Diyos ng ating full blast honoring. Amen? Diba? And because we honor Him, we put Him first. Diba? We recognize that He is the highest authority in heaven and on earth. Diba? Ina-recognize natin na ang pinakamataas, ang pinakamataas na authority, walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba? Kaya siya yung uunahin natin. Amen? Siya yung ating pinaka-priority sa ating buhay because He is the highest authority. Diba? Full blast honoring. Diba? We need to live a life that honors God. Diba? Makikita sa ating buhay ang ating honoring sa ating Diyos. Diba? So, alam niyo po, diba, when it comes to honoring, diba, napaka-importante na matuto tayo, diba, sa tama. Ayan. Paano ba talaga natin, ano ba yung dapat na meron tayo when it comes to our honoring to God? And kagaya ng ating 10 building blocks here in Christ the Rock, diba, our model is, sino po? Yes, our Lord Jesus Christ. So right now, let us learn from our Lord Jesus Christ. Diba? Ano ba? Paano ba dapat tayo mag-honor sa Diyos? So we will go to Mark chapter 7, verse 5 to 8. Ayan. So dito po, diba, si Jesus Christ mismo ito. Diba? Itong mga Pharisees, diba, nakita nila yung mga disciples ni Jesus Christ. Diba? Tapos kinwestiyon nila ngayon si Jesus. Sabi po rito sa verse 5, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? Verse 6, and he said to them, well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Verse 7, in vain do they worship me, teaching as doctrines the command of men. You leave the commandments of God and hold to the tradition of men. Diba? So dito po, matinding encounter po to, intense na encounter ito, diba? Ni Jesus with the Pharisees. Ayan. And makikita natin dito si God, diba? Tinuro niya, diba? Paano ba talaga dapat ang tunay na honoring that pleases God, nakalugod-lugod sa ating Diyos. That's why our topic for today, yan, ngayong umaga na to, ngayong araw na ito, is honor God.
Ayan, sabihin mo nga po sa inyong katabi, honor God. Ayan, let us honor God. Ay, ang sabi po dito sa Mark chapter 7 verse 5, 'di ba? Nagsimula yung ating kwento, ayan yung story niya, nagsimula siya because itong mga Pharisees na to in-approach si Jesus at yung kanyang mga disciples. Diba? Parang may panggigigil itong mga Pharisees na to, no? Sabi dito, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders but eat with defiled hands? Diba? Ang kanilang pinanggigigilan, diba? Bakit hindi ginawa ng mga disciples yung kanilang tradition of washing of hands? Diba? Ano tradition na to? Diba? Kinamulatan na natin ito. Diba? Ginagawa na to ng lahat. Bakit itong mga disciples mo hindi ito ginawa? Diba? Nanggigigil itong mga Pharisees. Naramdaman nyo, alam nyo yung ganong feeling? Diba? Yung kinalakihan na to eh. Diba? Ito na yung naging culture, ito na yung naging tradition, tapos biglang may isang susulpot, tapos biglang i-defile yung tradition. Diba? Will go against the culture. Diba? For example, sa pamilya, diba? Meron kayong culture, diba? Tapos may isa kang kamag-anak, biglang hindi. Hindi ba? Biglang iba yung gagawin. Diba? Hindi susunod. Diba? Kunwari, meron kayong mga reunion. Ba, every ganito may reunion tayo, nagsasama, kompleto tayo, year after year after year. Batas biglang isang beses, yung isa mo kamag-anak, ayaw na. Diba? Gusto na kumalas, hindi ako susunod niya. Diba? So, ganito yung pakiramdam ng mga Pharisees. Diba? Alam niyo po, na-relate ko nga dyan. Alam niyo po, yung mga pamangkin ko po, mahal na mahal ko po yung mga pamangkin ko. Mahal na mahal ko po yan. Pero minsan talaga, nanggigigil ako dyan. Kasi kami, alam niyo po, kami, mga magkakapatid, lumaki po kami, very strict po ng parents namin. Sina Bishop Ton, sina Rebsel, stricto po yan. Diba, pag may sinabi yan, hindi pwede mag-delay. Diba, hindi pwede mag-question. Diba, pag may inuto sila, hindi ka pwedeng magtanong, bakit? Diba, ganun. Diba, bawal kang mag-question, bawal kang sumagot, ganyan. Diba, tapos palo, grabe talaga. Palo ng hanger, palo ng sinturon. Diba, alam niyo po si David, yung kapatid kong maliit, dati nagtatantrums yun, binaliktad ni Bishop yun. Ganun. Ako, naranasan ko, pinalabas ako ng bahay hanggang madaling araw. Hindi ako pinapasok ng bahay, nasa labas ako. Mag-isa ako sa dilim, kasi natigas yung ulo. Pero alam niyo po, pagdating sa mga apo, biglang nagbago ang lahat. Yung kinamulatan ko na nanay at tatay, naging malambot. Bigay, laging pinagbibigyan. Ayaw pag napalo ng onti yung apo, nakitang namula yung balat, nagagalit. Grabe. Samantalang kami namamantal yung mga balat namin sa palo. Diba? Minsan nagsusugat pa. Alam niyo yung ganun, yung namamantal na may sugat sa sobrang lakas ng palo. Diba? Pero yung pagdating sa mga apo, biglang nabago yung culture sa bahay. Tapos dati, kami, nung mga bata kami, ang laging sa bahay, kung ano ang nakahain, yun ang kakainin. Bawal kang mamili, bawal maarte sa pagkain. Kung ayaw mo kumain, wag kang kumain. Magutom ka. Buong araw, wag kang kumain. Pero pagdating sa mga apo, grabe. Kung anong gusto ng apo, lalabas pa yan, kapatid. Nasa bahay, ayaw yung ulam, may gustong iba. Yung lolo, ipagdadrive, lalabas pa ng kulinas para bumili ng pagkain na gusto ng apo. Biglang nagbago ang lahat. Diba? Grabe. Ayan. Pero ganun talaga, sabi nga nila, iba ang pagmamahal ng lolo, diba? At ng lola. Ayan. So, na-imagine ko yung mga Pharisees, ganun siguro sila, no? Ilang taon na to, ganito yung ginagawa natin. Bakit yung mga disciple na yan? Ano bang meron sa mga disciple na yan? Bakit yung si Jesus na yan? Hindi sinusunod ang ating tradisyon. Diba? Hindi nila ginagawa yung tradisyon. Diba?
Pero ano yung sinabi ni Lord? Diba? Ano yung naging tugon ni Lord dito sa verse 6? Sabi ni Jesus, He said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. You know what? We need honoring God dapat flows from the heart. Ang nakakalungkot dito sa mga Pharisees na to, masyado silang na-focus sa tradition. Narado silang na-focus sa mga dapat gawin. Diba? Masyado silang na-focus sa mga kailangan na sundin. Diba? Na hindi na nila nabibigyan ng pansin. Diba? Yung tunay na honoring sa puso. Diba? Ang ano na lang sa kanila, dapat masunod to, dapat magawa to. Diba? Pero wala na talaga yung tama na pag-o-honor. Kaya nga si Jesus, nag-snap si Jesus, di ba? Nag-snap, pero medyo naghalit din si Jesus, di ba? May banal na pagkagalit. Kaya, di ba? Kasi itong mga Pharisees na to, nag-ask sila ng question, hindi dahil they want to honor God, but they just want to fulfill the tradition. Di ba? Gusto lang nila sumunod lang ng sumunod. Magawa lang to mga tradition, itong culture na ito. Diba? Pero kaya tinawag ni Jesus sila, di ba, na hipokrito. Wow, grabe ng mga salita ni Jesus. Mga hipokrito kayo. Gusto niya lang mga panlabas. Ngayon, pero yung puso, wala na. Diba? Hindi naman talaga nila ginagawa yung mga bagay na yan to honor God. Diba? Kaya lang naman, gigil na gigil kayo dahil hindi nila ginawa itong mga bagay na yan. Diba? Pero kayo, diba? Kaya mali naman yung puso nyo. Diba? Mali yung puso. Diba? Kaya nila ginagawa yung mga bagay na yon. Honoring God flows from the heart, mga kapatid. Diba? Kaya nga sinabi, diba na-share ko nga rin sa atin ng previous Sunday, diba tayo last month, we are full blessed in obedience. And obedience is very important. It is so good, diba? Napaka-importante niyan sa ating buhay. But sa ating pagsunod sa Diyos, dapat tama ang puso. Diba? We honor God. Diba? Sa puso natin. Honoring God flows from the heart. It doesn't just begin from the heart, but it flows that in everything you do. Diba? Nandun yung puso mo para sa Diyos. Diba? Nag-overflow yung great respect na meron ka sa Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos, yung reverence mo sa Diyos. From your heart, it flows in everything that you do. Honoring God flows from the heart. Tanungin mo yung iyong katabi, kamusta ang puso mo, kapatid? Diba? Nasa Diyos pa ba ang iyong puso? Diba? Ginagawa mo ba yung mga bagay na ginagawa mo? Because yung honoring mo kay God, it flows from your heart. Dapat po pala, honoring God starts with the state of being, not in the state of doing. Honoring God starts with the state of being, not in the state of doing. Being. Diba? Ikaw mismo muna, bago yung mga ginagawa mo. Diba? We honor God. Diba? From our heart. But for example, nagdi-devotion tayo. But we honor God. Diba? Hindi dahil nagdi-devotion ka, you honor God na. Diba? Pero dahil you honor, yung pagdi-devotion na yan, nagiging kalugod-lugod yan sa Diyos. Yung pananalangin mo araw-araw, nagiging kalugod-lugod yan sa Diyos. Hindi dahil ginagawa mo lang yan. Hindi dahil masipag ka na ginagawa mo yan. No. But because of you. Yung puso na meron ka habang ginagawa mo yun. Diba? That you pray because you are surrendered to God. You depend on God. You know that you need God. Diba? That's why you do it. At kapag ganun yung puso, diba, we acknowledge that we are dependent on God. We need God. But God is honored. But that we desire God. Ba na ikaw mananalangin ka, hindi lang dahil kailangan mo lang, may pangangailangan ka lang sa buhay, diba? Dahil nasa desperate situation ka. Pero ikaw nananalangin ka because you acknowledge the power of God. You acknowledge who God is.
Diba? That you desire His presence, that you are hungry to hear from God. Diba? To experience God in your life. It's more than just the doing, but it is the state of being. Being dependent of God. Being in love with the presence of God. Diba? Being desperate, diba, to really honor God, to praise the name of our Lord Jesus Christ, diba? Honoring God flows from the heart, diba? Mula sa puso, diba? Dumadaloy mula sa ating puso, diba? Ang pag-o-honor natin sa ating Diyos. Napakahalaga po, diba? That we honor God, diba? Na meron tayong tamang puso, 'di ba? Sa lahat ng ating gagawin, 'di ba? Gagawin natin 'yan flowing with honoring to our God. Yan ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Yan, "Hear, O Lord, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Diba ang sabi ng Diyos? Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Diba dapat pala ganun yung pag-ibig na meron tayo sa ating Diyos. Napaka-importante. And then verse 6, "These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Diba? Itong commandment na to, napakahalaga nito. Diba? Na dapat, hindi lang tayo, hindi lang sa atin, pero dapat pala, pinapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Ganun siya ka-importante. Diba? Importante siya na hindi lang dapat ikaw, wag kang masatisfy na ikaw lang nagagawa mo lang ito. Diba? Pero dapat, ito ay naipapasa natin sa mga pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga susunod na generation. Diba? Napaka-importante, diba? Na yung puso, yung pagmamahal ng bawat isa, more than just the tradition, the culture, diba? Pero yung pagmamahal para sa Diyos, yung puso para sa Diyos. Because yun yung talagang nakakalugod sa ating Diyos. Hindi lang yung basta-bastang gawa lang. Diba? Hindi lang basta-bastang sunod lang. Pero yung puso sa bawat ginagawa natin para sa Diyos. You know, when we honor God, diba, when our honoring flows from our heart, it naturally show in our lives. Yeah. When honoring flows from the heart, it will naturally flow in our lives. Kapag tayo, yung honoring natin, flowing from our heart, di ba? Talagang we acknowledge God, we yung reverence natin kay God, yung awe natin when it comes to the presence of God, of who God is, of the power of God, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, katapatan at kadakilaan ng Diyos, naturally, magre-reflect na yan sa ating mga buhay. Mas madaling sumunod. Actually, hindi madali. Masarap pang sumunod. Diba? Hindi magiging burden ang ministry, hindi magiging burden yung pagsunod sa Diyos kasi you honor Him. Diba? And your honoring flows from your heart. Kabahagi na. Yung honoring to God, kabahagi na kung sino ka. Diba? Dapat pala ganun yung ating mga puso. Diba? Nakita nyo naman yung mga kalalakihan natin dito kanina. Diba? Matitindi ang mga dancers natin, mga kapatid. Nakita nyo ba yun? Matitindi po yan. Diba? Sila, diba, ginawa nila yon, they danced. Wow, diba? Talaga, they dance for the Lord. Diba? It is hindi yun gagawin lang, hindi ang honoring to God. Diba? Na-honor si God, hindi lang dahil sumayaw, diba? Hindi lang dahil gumising ka ng maaga, nagpunta ka sa church para mag-practice. Diba? Hindi ma-honor si God dahil sa kasipagan mo. Ma-honor si God dahil sa puso na meron ka sa iyong ginagawa.
Diba? Na ikaw handa kang gawin kahit na hindi mo naman to ginagawa. Diba? Hindi naman ako to eh. Diba? Pero gagawin ko to, hindi dahil sinabi ni Pastora. Hindi dahil, pero gagawin ko to kasi I honor God. Diba? Ipapagamit ko yung kalakasan na meron ako, yung katawan na meron ako, kasi I honor God because God deserves everything of me. Diba? Because God deserves to be glorified in my life. Diba? Dapat tamang puso. Diba? Honoring flows from the heart. Kabahagi na yan dapat kung sino ka sa lahat ng iyong ginagawa. Diba? Parang for example, diba, yung isda. Diba? Yung isda, diba, siya kanya, hindi naman siya yung iisipin niya pang lumangoy. Diba? Hindi eh, kasi it is part of kung ano siya. Diba? Isda siya, di talagang lalangoy siya sa tubig. Diba? Natural na lang yan sa kanya na gawin kasi yun siya. And tayo din, as a church, as a children of God, honoring God should be part of who we are. It is not just something that we do, but it is who we are. We are honorers of God. Amen? Amen. Pwede ba sabihan mo nga yung iyong katabi, let us honor God. Yes, dapat maging parte ng kung sino ka ang iyong honoring sa ating Panginoon. Diba? Parang isda sa paglangoy. Wala pa naman tayong narinig na isdang nalunod. Diba? Wala namang ganun. Diba? Dapat ganun din tayo sa church. Diba? As a children of God. Diba? Dapat walang Kristiyano na magbabackslide. No! Walang Kristiyano na biglang susuko, diba? Bibitaw sa pananampalataya. Mawawala sa paglilingkod sa Diyos. No! Because honoring is part of who we are. Amen? That is who we are. It flows from our heart. Okay, verse, dito, balik tayo sa ating story. Ayan, si Jesus Christ, diba? Sabi niya, wag lang dapat sa lips, diba? Hindi lang sa mga salita, diba? Or sa gawa, but most especially sa puso. Verse 7 to 8, Mark chapter 7, verse 7 to 8. In vain, yan, tuloy-tuloy pa rin si Lord, no? In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. Diba? Sabi ni Lord, mas inuuna pa yung mga tradisyon na yan, yung mga culture na yan, kesa sa pagsunod sa kung ano ang aking pinapagawa. You know, honoring God means honoring His Word. More than the culture, the tradition na kinalakihan natin, na naitanim sa ating isipan, diba? Yung mga inherited mindset, yan, mga inherited na mga lifestyles na yan. But more than that, dapat ino-honor natin yung salita ng Diyos sa atin. Diba? Sa kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Kung ano yung layunin ng Diyos sa ating buhay. You know, sometimes people, dahil masyadong nafo-focus, diba, sa mga kinalakihan, diba, sa mga nasimulan sa kanilang buhay, diba, sa mga kinalakihan na mga ganyan, tradition, culture na yan, diba? Dahil masyadong nabigyan ng focus yung mga bagay na yan na ginagawa pa mula sa nakaraan, diba, nane-neglect kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa present. Diba? Masyadong napopokus, kinalakihan na to, ito na yung pinanganak na ako, diba, na ganito na. Diba, mga magulang namin, diba, yung mga sinauna pa, ito na yung ginagawa. Diba, ito na yung paniniwala. Bakit pa mababago ngayon? Diba, bakit pa kailangan na baguhin? Bakit kailangan na ihinto? Diba, pero alam nyo, we honor God more than these things. Diba? And when we honor God, it means we honor His Word, kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung pinapagawa niya, kung ano yung ginagawa niya. Diba? At nais niyang gawin sa ating buhay. You know, you can obey God's word without honoring God, but you cannot honor Him without obeying His word. You can obey God's word without honoring God, but you cannot honor Him without obeying His word.
Sabi ko nga, it flows from our heart. Diba? Pero at the same time, diba, yung pagsunod natin sa Diyos, diba, yung paglakad natin sa layunin ng Diyos, diba, dapat makikita yan, it will reflect, diba, sa ating, kung ano yung laman ng ating puso. Tama? Ba, hindi pwedeng puro puso na lang. Diba, wala naman sa buhay. Ba, dapat, it should overflow. Our honoring to God flows from our heart and it overflows in our lives. The way we live our life. Diba? We honor His Word, kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, yun yung ating gagawin. Diba? Honoring, sobrang importante sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga si Jesus Christ, alam niyo si Jesus, diba, Jesus, our Lord Jesus Christ, He is loving. Diba? He is not easily angered. Right? Yan nga yung pagkakadescribe sa Kanya, mabiyaya ang ating Diyos. Diba? Ano siya, mahabagin ang ating Panginoon. Pero dito sa Mark chapter 7 verse 5, makikita natin si God, medyo may panggigigil din. May padal na panggigigil. Kasi sa Kanya, honoring is very, very important. But honoring is very important. Sabihan nyo nga po yung inyong katabi, honoring is very important. Diba? Kaya si Jesus Christ, nung in-approach niya, nung nag-respond siya sa mga, mga Pharisees na ito, diba, na hindi naman na-honor si God, diba? Wala silang pakialam sa pag-honor kay God, basta magawa lang yung mga dapat na magawa. Diba? Ano yung tinawag ni God? Hypocrites. Diba? Dito sa verse 6. Diba? Tinawag niya mga hipokrito. Isipin, ikaw masabihan ka ng gano'n, diba? Magagalit ka, diba? May nakakainis, diba? Kasi ano ibig sabihin nun? Pakita lang. Diba? Parang sa labas, ganyan, diba? Mukhang very, diba? Sa labas, isipin mo yun, nag-worship, lumuluhod pa, diba? Nagmiminis, ang sipag-sipag sa ministry, tapos bigla ka sasabihin, hipokrito ka naman eh. Bigla kang sasabihan ng ganun. Diba? Anong mararamdaman mo? Diba? Parang ma-offend. Diba? Magagalit. Pero si Jesus, wala siyang pakialam. Sasabihin niya kung ano yung totoo because He wants to deal with it. Gusto niyang maayos. Diba? Kung ano yung mali. Kasi nga, you can obey God's word without honoring God, but you cannot honor Him without obeying His word. Diba? Pwede nga, ino-obey mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord, pero kung wala yung honoring, walang saysay ang mga bagay na yan. Diba? Walang saysay lahat ng ginagawa natin kung hindi naman natin talaga ino-honor ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Diba? Kaya si Jesus Christ, ganun na lang siya. Diba? Ganun na lang yung kanyang, yung kanyang pag-deal, diba? Sa mga taong ito. Diba? Para maayos. Diba? Para matama. Diba? Para ma-reveal kung ano ba yung dapat. Diba? As a Christian, as a follower of Jesus Christ, as a disciple of our Lord and Savior, Jesus Christ, kailangan tamang puso. Heart that honors God. Diba? More than what we do, diba? We honor God from our heart. Yan. Sabi sa Mark chapter 12, verse 33, but ano sabi po rito, to love Him, to love God with all your heart, with all your understanding, and with all your strength. Inulit-ulit, di ba? And to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Diba? Sabi rito sa Mark chapter 12, verse 33, diba? It is more important than all burnt offerings and sacrifices to love God with all our heart, with all our understanding, with all our strength. That is honoring, having that great respect to God, overflowing with love for God, with reverence to God. Kung sino siya, kung ano yung ginawa niya, ginagawa niya, at gagawin niya sa ating mga buhay. Honor God. Full blast. Honoring to God. Honoring is more than the actions that we do. Diba? It's more than the things, diba, na ginagawa natin. Diba, na pina-perform natin. But it is the heart for the Lord. That's why here in Christ Zarak,
Diba tayo, hindi naman tayo, yes, we serve God, diba? Pero more than that, what we want is to develop that relationship with God. But more than anything else, we want to have that intimate relationship with God because we are called to a relationship with Him, to love Him with all that we are. Puso muna, kapatid. Sabihan mo nga yung iyong katabi, puso muna. Without being in right relationship with God, we cannot honor Him. Everything is useless. Everything is meaningless. Kahit anong sipag natin, kahit anong galing natin, kung yung ating puso para sa Panginoon, malamig, wala, hindi natin binibigyan ng importansya, hindi natin tinutuwid yung ating puso para sa Panginoon, walang saysay ang lahat ng ito. Diba? So we need to honor, our honoring to God must flow from our heart. That in everything that we do it for the Lord. Tamang puso. Diba? At from that flow, that honoring from our heart, it will overflow in our lives. Kaya nating gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. We honor His Word. We give value to the Word of God. Pinasa pamuhay natin yan, sinusunod natin yan, pinanghahawakan natin yan sa ating buhay. Amen? Because we know who our God is. That's why relationship with God is very, very important. But we cannot honor God without a relationship with Him. Kasi nga honoring is pagkilala sa ating Diyos. Kinikilala mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tayo, if we want to honor God, we need to really work out our relationship with God. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yung intimacy natin sa ating Diyos. Pwede po ba lahat tayo ay tumayo? And right now, ba tayo ay lumapit sa Diyos? But let us come before the Lord. But let us humble ourselves before God. But if you know in your heart, diba, na you are living, diba, na you don't really honor God, ba may mga bagay sa buhay mo na mas pinuuna mo, diba, na mas binibigyan mo ng priority, na mas napagpapalit mo sa Panginoon, right now is the right time to ask God for the forgiveness. You know, si God, si Jesus Christ, dito sa story natin sa Mark chapter 7, ginawa naman to ng Diyos not to condemn, diba? Not to condemn. But I believe this message, naririnig natin to, God allowed it na marinig ng bawat isa sa atin, not to condemn us, but to change us. Para itama tayo. Because it is God's desire for us, but to live in a relationship with Him. Na tayo, we live honoring our God. Sige po, tayong lahat po ay yumuko. Let us pray. Lord, maraming salamat.